ito, sunod na natin yun. Susunod naman nating makakausap. Dahil nga, Kuyang, alam mo, napansin ko, tuwing merong malaking issue, laging idinidikit yung kung sino-sino, biglang may nakakasuhan, biglang merong, kamusta na? Ba't di pa yan kinakasuhan doon sa flood control scandal? Laging may ganon, napansin ko, tuwing may malaking issue. Laging dinidikit yung pangalan. Laging idinidikit at laging lumulutang. Para kasi magkaroon ng impact yung storya. Ako yun ang tingin ko. Kasi naalala ko, nung nakarang SONA, nung magsalita ng mahiya naman kayo, ang Pangulong BBM, na-interview namin, ambush interview, si Manuel Bonoan, dating DPWH Secretary, at natanong sa kanya yung tungkol sa mga project, kasi di ba nagpara niya si ang Pangulong BBM di ba, na ganito karami yung flood control project. Tapos parang hinamon ng pagkakataon, sunod-sunod yung mga malalakas na ulan, nagkaroon ng bagyo, nagbaha. So, sabihin na natin, pahiya ang Pangulo, di ba? So, kaya nung nagkaroon ng SONA, nabanggit niya yon. Mahiya naman kayo. Si Bonoan, na-ambush interview namin during SONA, di ba? SONA, Pinanindigan niya. Walang problema yung kanyang mga project, lahat. Pero di ba, maalala rin natin, siya rin yung mali-maling nagbigay ng coordinates. Yun ang, and hindi lang mali ang pagkakabigay, talagang minali yung pagbibigay ng coordinates. Ay nako, ito kausapin natin, isa pong political observer. Makakasama natin via Zoom si Coach Jarrett Pulido. Magandang hapon po, Coach Jarrett. Hello, good afternoon, Sir Willie, tsaka kay Sir Sandro. Good afternoon po sa inyo lahat. Gandang hapon po. Sa mga viewers and listeners po. Oo nga, Coach. Napansin nyo rin ba na tuwing may ganitong mga issue, kapareho nung isinagawang rally sa EDSA, biglang lumutang, pilit pinalulutang itong umano'y pagiging mastermind na pilit na itinuturo doon sa dating speaker kay late Representative Martin Romualdez. Ano pong take nyo dito? Sir, kasi I think it's the most convenient scapegoat, or he's the most convenient scapegoat na pwedeng ikabit dun sa flood control issue. And even before that pa naman, marami since nung nag-umpisa yung fallout ng UNI team, medyo siya na talaga yung pinoporma ng kabit ng mga Duterte or nung kabilang panig as the most corrupt person in the Philippines. And I think it's just convenient na dahil ang General Appropriations Bill should emanate from the House of Representatives, at dahil nagkataong siya yung House Speaker, and it's just an easy scapegoat na isama yung pangalan ni former Speaker. At ang tanong pa dyan, partner, Coach Jarrett, bakit hanggang sa ngayon wala naman isinasampang kaso yung ombudsman, yung investigasyon na nangyari sa Senado at sa Kamara, wala pa rin namang inahahain na kaso. Not to mention, pinaka-latest, di ba? May binasurang administrative case ba yun? Oo, yung civil case. Civil case sa QCRTC, di ba? Kasi hindi nagbayad, nagreklamo. Hindi nagbayad ng docket fees. Oo. Coach Jarrett, anong tingin nyo dun? Yes, kasi sir, kailangan po kasi ng ebidensya. Hindi ko kasi pwedeng chismis lang. So, hindi ko kasi pwede na magpupunta ka sa korte tapos sabihin mo, hindi kasi sabi ng ganitong politiko, sabi ng ganitong politiko. Kailangan kasi pag pumunta ka doon, meron kang hawak-hawak na ebidensya para talagang maipit mo siya. Ang problema po kasi, mga kaibigan, masyadong nauunahan po ng chismis itong si former Speaker Martin Romualdez. At yung ebidensya, hindi naman nila ibinibigay. Nandiyan po yung kwento ni Orly Gutesa, nandiyan po yung kwento ng 18 Maleta Boys. And within itself, their testimony, puro din po inconsistencies. So, nakakapagtaka po na paraging binibring up, and hindi naman po nasa pinagtatanggol natin si former Speaker, pero sana po kapag lalapit at may aakusahan, sana po masustansya. Meron pong mga ebidensya rin na totoong ebidensya na pwedeng iharap sa taong bayan para hindi naman po tayo nadadaan sa
sa kwento-kwento lang or chismis-chismis lang. Ang isa kasing pinakamabigat na problema doon sa sinasabi mong napakadali magbintang, napakadali mag-imbento ng kwento, napakadali labas ng kung ano nung klase ng kaso halimbawa sa isang individual. Ang isang malaking problema, Jared, nasisira na yung tao yung tao mismo yung personalidad ng Right. tao, di ba? Yan ang pinakamabigat. Gaya nung nangyari dito Right. sa QCRTC, di ba? Kung talagang seryoso siya doon sa kanyang reklamo, doon sa kanyang ibinibintang, dapat naghanda siya na, biro mo, naging issue lang wala siyang docket fee. Di ba? Parang, Hindi lang bayad ng docket fees. parang ano yun, di ba? So, hindi ka seryoso doon sa At saka- ginagawa mo. Agree po, sir. Agreed. Basic po kasi yun Kung meron ka pong abogado at magka-file ka ng kaso, basic po yung magbayad Yes. ka talaga ho ng docket fees. So, parang napaka-imposible po na makalimutan bayaran Yes. yung docket fees. Parang Opo. mailabas na natin yung pangalan mo, masira ka na, kanya-kanya na ulit tayo. Parang ganun Na Diba? parang kaya Pero ka- nasira mo na yung tao. Oo. Or baka yun din naman kasi yung gusto nilang mangyari. Yun ang isang motibo ron. Walang ibang motibo. Gaya nga nasabi ni Jared, simula nung masira yung unit team, may nagkaroon ng target sa likod. At ang isa sa nalagyan siguro sa likod nun, si dating Speaker Martin Romualdez. Right. Di ba? Sir, and may I add po, sir? Yes. Dahil po, I think another reason kung bakit laging binibring up si former speaker ay dahil po sa malapit na relasyon nila with the president. And alam naman po natin na tayo po sa Pilipinas, mahilig tayo sa guilt by association. Yes, yes. Pag nasira mo tong isa, ibig sabihin, sira na rin yung isa. At over the course of the past few months, alam naman po natin na may mga tinatawag po ni Yusek Claire na obstructionist na gustong pabagsakin si PBBM. So, I guess they're also taking advantage of the situation para guilt by association, matanggal si PBBM, and yun na nga po, magkaroon ng palit ng liderato sa gobyerno. At isa pang lumulutang ngayon, partner, Coach Jarrett, yung plano pang gawing star witness, itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano pong take nyo doon, Coach Jarrett? Sir, ang hirap po kasing ang hirap po nga pagkatiwalaan ni former Secretary Manuel Bonoan simply because hindi po siya, most probably is not the least guilty alam naman po natin na ang budget po ay nag-uumpisa sa National Expenditure Plan at sino po ang gumagawa niyan. That will be in the case of DPWH will be Secretary Manuel Bonoan and Amena Pangandaman of the DBM. So, pagkatapos po doon, saka lang po yan pupunta sa Kongreso, and then after po noon, saka lang po pipirmahan ng Pangulo. So, mahirap po kasing gawing star witness si former Secretary Manuel Bonoan kung hindi naman po siya yung least guilty. Sana po i-consider po ng Office of the Ombudsman na baka meron pa po tayong ibang pwedeng testigo na hindi potential na mastermind. Opo. Hindi kasi parang Baka po ganun. yung least guilty parang malayo Alam mo kung bakit? Yung kinakailangan niyang isoli, liability niya 1 billion 1 billion, yes. Hindi list yung hindi list yung kanyang guilt doon. 1 billion ang pinag-uusapan Right. natin na nakuha niya. At saka magandang pag-usapan yung proseso ng paglinang ng pambansang budget. Pero sit back and relax lang, Coach Jarrett, dahil magbibigay daan lang kami sa ilang mga paalala. No Ano problem. oras na, Kuyang? Eksakto, 5:00 ng hapon. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Balikan natin si Coach Jarrett Pulido, isa pong political observer. Kasama po natin siya via Zoom. Magandang hapon po ulit, Coach Jarrett. Good afternoon po ulit. Maraming salamat po sa imbitasyon. Balikan natin, Coach Jarrett at partner, yung proseso ng paggawa nga ng budget kasi ito ay nagsisimula nga sa ehekutibo. So, si Secretary Bonoan ay nasa ilalim ng ehekutibo. At kapag tapos na balangkasin, ito'y ililipat sa Kamara muna.
At pagkatapos ng Kamara, tsaka siya ililipat sa Senado para magkaroon din ng kanilang sariling bersyon. Tapos magkakaroon ng bicameral Bicameral. conference committee para nga mapag-isa yung bersyon. Kumbaga, itong proseso ng paglipat sa Kamara at sa Senado, ito'y checks and balance na lang. Ibig sabihin, nalikha na yung budget. Sisilipin na lang kung tama ba yung pagkakaalat. At sa totoo lang, hindi rin pwedeng itong palitan, dagdagan o bawasan ng Kamara at Senado. Yung binabanggit mo kasing proseso, ang pagkakaalam ko, lulutang lang yung speaker at saka yung Senate President pagdating na sa pirmahan ng BICAM. So yung lahat ng pinagdaanan na yan, walang speaker dyan, walang Senate President dyan. Pero kasi noong yung mga pinag-uusapang panahon, hindi nga miyembro ng BICAM o ng mismong mga komite. Kumbaga, Correct. inatas, ibinigay yung mga pagpapasya at yung kung paano nga rerepasuhin o kailangan bang balangkasin yung mga ibinigay na pambansang budget. Pero kasi nung panahon na yun, 'di ba merong isang idinadawit doon na miyembro rin siya nung BICAM. Diba? Because Jared, saan natin po pwedeng makita yung personality ng speaker o yung Senate President man lang doon sa mga prosesong nabanggit namin kanina? Siguro po kung dadaanan ho natin yung buong proseso from the executive, from the creation of the National Expenditure Plan. So mag-uumpisa po yan sa executive, from the secretaries muna, tapos pupunta ho yan sa lower house. Ang pasok lang ho dyan ng speaker would be doon sa pagtanggap Yung pagtanggap Yes. lang po nung National Expenditure Plan. And then idediretso na po yan sa committee. Yes. Yes, the formality. Then diretso na po yan sa Appropriations Committee at doon po muna yan babalangkasin kasi the budget should emanate from the lower house sa House of Representatives. Pag nabalangkas na po yan sa House, ipapasa po yan sa Senado, gagawa po sa sariling version nila. And then after po nun, magkakaroon na ng BICAM. The controversy po sa flood control, especially this one, it happened doon po sa BICAM po mismo. At nagkaroon pa raw po kasi ng a committee within the committee, yung tinatawag nilang small committee, kung saan konting miyembro lamang ang nandoon. And the Senate President was not supposed to be there, but incidentally, dito po sa nangyari last year, noong 2024, Nandun. for the 2025 national budget, meron pong alleged involvement ang dating Senate President Cheese Escudero with Appropriations Committee Chair Zaldico. At doon na po, dapat po walang ganun dapat po walang ganun. Dahil ang involvement po nila would be sa pirmahan na po ng BICAM, the final version of the bicameral conference, the BICAM bill, or the General Appropriations Bill rather. So doon na po yun. And kaya po very controversial po ito kasi malalaki pong pangalan ang involved. Si former Speaker po, even maski po dun sa BICAM committee report, he doesn't have any signatures Wala po siyang involvement okay. Which is interesting because si former Senate President Cheese Escudero was there as a signatory. So this is a very interesting situation po Kaya po it's very hard na idiin si former speaker kasi he was never involved in the process. Which I also understand, but ganun din po yung depensa niya. Marami pong moving parts sa paggawa ng budget. And kaya rin po kaya madali rin po niyang masabi na wala siyang involvement kasi there's also no evidence showing that he had any involvement. So anong remedy dito? Opo. Ni dating Speaker Martin Romualdez, aside from sagutin niya ng sagutin yung mga ibinibintang sa kanya na hanggang ngayon wala pa naman napapatunayan, ano pang ibang remedy para matigil na itong ganitong klase ng mga pag-atake? In my opinion po, and this is not a legal opinion since I'm a law student pa lang po in my opinion po, siguro he can file cases na libel and cyber libel against
those individuals na nagsasabi na he is criminally responsible doon sa flood control scam. But I doubt he will do it kasi tahimik na ho siya from the beginning. So, I guess the only remedy he has is really to answer the complaints na ifa-file po sa kanya. yun na nga ang nakakainis di ba? Sumasagot ka ng na kung tutusin wala kang dapat sagutin di ba? Napipilitan kang sumagot. Right. At saka kung ikukumpara mo sa pagitan ni dating Speaker at ni Zaldico at yung mga iba pang inaakusahan, si Congressman Romualdez humaharap, di ba? Yung isa, nasaan? Nawala. Nasaan? Wala rito. Kusyaret. Yes sir, sorry po, medyo naputol po yung linya. I'm sorry po. Yun nga, 'di ba? Parang ang recourse na lang talaga, ang pwede na lang talagang gawin sa ngayon sumagot ng sumagot. Kaso nga lang, Yes. Hindi kaya hindi kaya Jared parang merong special ops against speaker. Hindi po ako magtataka sir kung meron kasi it's quite obvious since Oo. tambalos-los days pa ho ito noong 2023. Yes. Oo. He has been the target of the Duterte camp. And again, primarily, in my opinion, kaya po siya tina-target is dahil of his close relationship din po kasi sa Pangulo. at So, it's hitting two birds with one stone po hindi kaya siya ay isang tinik na bumaon ng malalim. Kaya ngayon pinipilit nilang tanggalin kung paano paraan man yung kaya nilang gawin sa ngayon. Pwede po. I think malaking hadlang po siya sa mga ambisyon ng kung sino mang nag-aambisyon na maging Pangulo sa 2028. Baka po nakikita nila ang lawak ng impluwensya ng lakas CMD at ng partido niya. At para masira ang tiwala ng mga tao kay former speaker, ito po, merong special ops na ginagawa sa kanya. But again, at the end of the day po, yung the truth will always prevail po at the end of the day. And kung meron naman po siyang wala talaga siyang involvement, it's very easy to answer the allegations. Yan ba mga special ops na ganyan, kinakailangan bang i-head on yan? Mahirap po It's parang yan yung parang tinatawag yung mythical creature na Hydra. Oo, yung pagputulin mo yung isang ulo, may tutubong tutubo dalawa in ulit. its place. So, tsaka yan moving target ho yan, hindi ho yan na madaling supilin. Ang pwede lang po talagang gawin dyan, number one, if he really wants to attack it head on, is to file the cases necessary. Pangalawa po is to answer the questions. At I don't think si former speaker will shirk from that responsibility. Okay. I think he will sasagutin mo na lahat yan sa proper forum at sa tamang panahon. Kasi nakikita ko dyan, yung mastermind dyan sa special ops na yan against the speaker, kukuya-kuya-kuy lang yung mga bataan niya ang tumatrabaho. Di ba? So nakukuha niya yung objective niya against the former speaker nang wala siyang ganong effort. Hindi siya yung Yes po, hindi and I siya think- di ba? Hindi siya nagbubuka ng bibig, hindi siya nagtuturo ng kung ano-ano, may gumagawa sa kanya. Right. And I think yun po yung yun po yata yung ideal nila na ruta to take it to the court of public opinion. Kaya nagtataka rin po ako bakit hanggang ngayon hindi nagfa-file ng kaso si Attorney Levy Baligod. Kung tunay po ang kwento ng 18 Maleta Boys at talagang may personal knowledge, bakit hindi po sila nag-file directly, sila mismo ang nag-file ng kaso? Si Senator Rodante Marcoleta is another individual na sabi niya may personal knowledge, may mga witnesses siya na handang tumistigo. All of these individuals, nakakapagtaka nga po kung may hawak po talaga silang ebidensya, bakit hindi po nila iharap? At nakikisama po sila sa special operations po siguro na matatawag natin dahil sinasakyan po nila yung yung drama Kasi ultimo sa Senado, binabanggit ni Marcoleta yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. And speaking of which, na-file na ng kaso ngayon, today. Yes. Plunder. Ng plunder, no?
May mga bali-balita, kung hindi today lalabas din yung warrant, ay by Monday Sa Lunes. lalabas yung warrant. Ano pong take nyo doon, Coach Jared? Opo. Hello, sorry po. Yes, Coach Jared. Ano po yun? Ano pong take nyo doon sa ganitong mga nangyayari ngayon? Sa plunder case po ni Senator Marcoleta, I think it's a long time coming. Alam naman po natin na sa kanya po mismo nanggaling yung testimonya na siya ay tumanggap ng 75 million pesos. Alam naman po nating lahat na sa kanya rin po mismo nanggaling na itinago ho niya yung identities ng mga taong ito at hindi ho niya dineclare na ito yung mga donations. So dahil po doon, it's fairly easy to consider it as a gift. At nakasulat po kasi sa ating plunder law na ang isa pong definition ng ill-gotten wealth ay pagtanggap ng gifts from directly or indirectly from any individuals. At so I think it's pretty straightforward kung maglalabas po ng warrant of arrest against against Senator Marcoleta. I think it's warranted. Tama lang po 'yon yung at kung meron po siyang kailangan sagutin, mas maganda po sa korte na lang po siya sumagot dahil nandoon naman po ang tamang forum para po sa kanyang kaso na yan. Alright, sige po. Marami pong salamat, Coach Jared. Happy weekend. Thank you very much. Thank you very much. Happy weekend po. Yan po si Coach Jared Pulido, isa pong political advisor.